At para sa ating mga balita, Donald Trump may ibinulgar tungkol kay Netanyahu. Netanyahu ayaw nang umattend sa inaugurasyon ni Donald Trump. At mga kaalyadong bansa ng US nagre-rebelde na kay Donald Trump. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Hindi umano nakaligtas kay Donald Trump maging ang pinakamalapit na kaalyado nito na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Yan ang ulat na inilabas kahapon ng media outlet na First Post. Matatandaan na nagkaroon ng magandang relasyon ang dalawang lider sa unang termino pa lamang ni Donald Trump nang alisin nito ang embahada ng Estados Unidos sa Tel Aviv at ilipat sa Jerusalem. Kasabay nito ay ipinagtanggol din ni Trump ang pananakop ng Israel sa West Bank at kinilala ang karapatan ng Israel sa Golan Heights. Bilang pasasalamat ni Netanyahu, isang settlement site ang tinawag niyang Trump Heights. Yan ay bilang parangal sa Pangulo ng Amerika. Pero marami ngayon ang nagtatanong, matatapos na ba ang masasayang sandali? Ang tanong na ito ay bunsod ng kumakalat na video na sinasabing si Donald Trump mismo ang naglabas sa media. Tampok sa video ang interview ng sikat na mamamahayag na si Tucker Carlson kay American Professor Jeffrey Sachs na isang Trump ally. Tinalakay sa interview ang pakikialam ng Amerika sa Syria at Iraq, ang walang katapusang digmaan sa West Asia na pawang lahat ay isinisisi kay Netanyahu. Tinawag pa siyang obsessive, deep, dark strategist. Sa makatwid, ang nasabing video ay malinaw na anti-Israeli, anti-Netanyahu video. Sa gera sa Syria, alam nyo ba na madidinig ninyo ito sa mga matatandang reporter na sinungaling o talagang walang alam na nagsasabing nakikialam ang Russia sa Syria? Pero alam nyo ba na inutusan ni Obama ang CIA na pabagsakin ang gobyerno ng Syria? Iyon ang una, 4 na taon bago pa manghimasok ang Russia. Napakawalang kwenta nun. At ilang beses na iniulat ng New York Times ang tungkol sa Operation Timber Sycamore na isang kautusan para sa CIA na pabagsakin si Bashar al-Assad. 3 beses sa loob ng 10 taon. Hindi demokrasya ang tawag dyan. Ito'y maliwanag na isang laro ng naratibo. Bakit inatake ng US ang Iraq noong 2003? Yan ay maliwanag na pagpapanggap. Nagkamali kami. Wala silang weapons of mass destruction. Pero nag-focus sila noong 2002 sa kung ano ang pwedeng ibenta ng gerang yon sa mga Amerikano. Abbe Schultz. Yan ang pangalan ng magaling na PR kung gusto nyong malaman. Gumawa sila ng mga focus groups para sa gera. Gusto nila ng gera lagi. Nag-iisip sila kung paanong bebenta ang gera sa mga mamamayan sa Amerika. Kung paano tatakutin ang mga mamamayang Amerikano. Kunwari ang gera lang yun. Saan nanggaling yung gera na yun? Alam nyo kung ano, nakakagulat pero ang totoo, ang gerang yun ay galing kay Netanyahu. Alam nyo ba yun? Ang nangyari dyan ay simula pa noong 1995, may teorya na si Netanyahu na ang tanging paraan para mawala ang Hamas at Hezbollah ay ang pabagsakin ang mga gobyernong sumusuporta sa kanila. Iyon ang Iraq, Syria at Iran. Masyadong nahuhumaling itong lalaking ito. Gusto niyang lumaban tayo sa Iran ngayong araw na ito, ngayong linggong ito. Masyadong madilim yang Pasensya na, dahil siya ang nagdala sa atin sa walang katapusang gera na ito. At dahil sa lakas niya sa politika sa US, nakuha niya gusto niya. Pero yang gera na yan ay napakalaking pagkukunwari. Kaya ano yung sinasabi nila na demokrasya laban sa diktadura? Ano ba kayo, kahit nga yang termino na yan ay walang saysay? Ang tanong ngayon ng mga analyst, bakit inalabas ni Trump sa media ang videong ito? Sumasang-ayon daw ba siya sa mga sinasabi ng propesor? Kung oo ang sagot,
maituturing na isang pagbalikwas ito sa posisyon ng Amerika dahil noong nakaraang buwan lamang ay nagkaroon ng magandang usapan sa pagitan ng dalawang lider. Nagbabala pa nga si Trump sa Hamas na kung hindi nila pakakawalan ang mga bihag bago siya umupo sa pwesto ay dadalhin niya ang impyerno sa kanila. Pero malakas ang paniniwala ng marami na walang impact sa relasyon ng dalawang bansa ang nasabing video. Bagaman may caption ito tungkol sa pakikialam ni dating Pangulong Barack Obama sa Syria at ang tangka ng CIA na pabagsakin si Bashar al-Assad, hindi naman binanggit sa caption ang tungkol kay Netanyahu o sa Israel. Posible daw na binasa lang ni Trump ang caption, pero hindi naman daw niya pinanood ng buo ang video. Tanong tuloy ng ilan, ano ba ang mas masama? Ang i-share ang isang video na may sinasabing hindi maganda sa isang leader o ang i-share ang isang video kahit hindi naman ito pinapanood? Pero anuman ang sagot, nagdulot umano ng negatibong resulta ang pag-share ni Trump ng nasabing video dahil kamakailan ay napaulat na pagkatapos ilabas ang video, umatras si Netanyahu sa imbitasyon sa kanya na dumalo sa inaugurasyon ni Donald Trump ngayong buwan. Hindi naman inilabas ng tanggapan ng punong ministro ng Israel ang dahilan ng pag-atras nito sa imbitasyon. Pero kapansin-pansin ang timing na naganap ang pag-atras matapos ilabas ang nasabing video. Sa ibang balita, mga kaalyadong bansa ng US nagre-rebelde na kay Donald Trump. Kamakailan ay iniulat sa The Blessed Reader Channel ang pangarap ni Donald Trump para sa Amerika na palawakin ang teritoryo nito at ang mga statements na binitiwan niya kaugnay nito. Binanggit ni Trump ang ideya na gawin ang Canada na ika-51 estado ng Amerika, isama ang Panama Canal at Greenland bilang bahagi ng US at palitan ang pangalan ng Gulf of Mexico bilang Gulf of America. Dahil dito, ang mga kaalyado ng Amerika tulad ng Mexico, Canada at Spain ay nagpahayag na ng kanilang pagkondena sa ekspansyonistang plano ni Donald Trump. Kahapon sa isang press conference sa kanyang bahay sa Mar-a-Lago, sinabi ni Trump ang plano niyang palitan ang pangalan ng Gulf of Mexico. Ayon sa ulat, sinabi niyang ang Gulf of America ay magandang pakinggan dahil saklaw nito ang maraming teritoryo. At noong Miyerkules, naglabas naman ng tugon ang Pangulo ng Mexico kung saan sinabi niya ang kanyang counter statement at sinabing mas dapat tawagin ang US na Mexican America. Binigyang diin ng Pangulo ng Mexico ang isang mapa na ginawa noong 17th century kung saan ang hilagang Amerika ay tinatawag na America Mexicana. Ayon sa Pangulo ng Mexico, bakit hindi natin ito tawagin na Mexican America? Maganda, hindi ba? Ang konstitusyon ng Apatzinggan ay tinawag itong Mexican America mula pa noong 1670. Kaya tawagin na lang natin itong Mexican America. Magandang pakinggan, di ba? Gulf of Mexico ang tawag mula pa sa 1607 at kinikilala yan ng buong mundo. Dagdag pa niya, opisyal daw na kinikilala ng United Nations ang pangalang Gulf of Mexico. Ayon naman sa dating Ministry of Culture ng Mexico na si Jose Alonso del Real, ang pangalan na Gulf of Mexico ay kinikilala ng buong mundo at ginagamit ito bilang maritime navigational reference sa loob ng daan-daang taon. Pinuna rin ni Del Real ang mga pahayag ni Trump na sinasabing pinamumunuan daw ng drug cartel ang Mexico. Ayon kay Del Real, ang mga mamamayan ang namumuno sa Mexico at hindi pinababayaan ng gobyerno ang issue ng seguridad. Matatandaan na maraming beses nang binatikos ni Trump ang Mexico, kabilang ang banta nito na papatawan niya ng mabibigat na taripa ang Mexico kung hindi nito mapipigilan ang pagpasok ng mga illegal immigrants at ng droga sa mga borders ng US. Pero hindi lang ang mga lider ng Mexico ang bumatikos kay Trump.
Naglabas din ng mga statement ang isang mataas na opisyal sa Canada na si Ontario Premier Doug Ford. Yan ay laban sa plano ni Trump na gawin namang ika-51 estado ng US ang Canada. Ayon kay Ford, hindi anya makatotohanan ang plano ni Trump. Sa halip ay iminungkahi niya na dapat bilhin ng Canada ang 2 estado ng Amerika, ang Alaska at Minnesota. Dagdag pa rito, ibinulgar din ni Ford na dati nang pinag-uusapan ni Trump at Justin Trudeau ang pagsakop sa Canada bago pa man mag-resign ang Canadian Prime Minister nitong linggo. Matatandaan na naglabas si Trump ng isang post sa social media na nagpapakita ng mapa ng Canada bilang bahagi ng Estados Unidos at mayroon itong caption na "O Canada". Maliban dito ay nagbanta pa si Trump na gagamitan ng economic force para masakop lang ang Canada kung kinakailangan. Ang mga pahayag na ito ay hindi nagustuhan ng mga opisyal ng Canada at naging dahilan kung bakit nakapagbitaw si Justin Trudeau ng mga salita laban sa US, kung saan sinabi niya na walang kahit anong tsansa sa impyerno na pwedeng maging bahagi ng Estados Unidos ang Canada. Samantala, sa bansang Spain, inatake naman ni Prime Minister Pedro Sanchez si Elon Musk dahil sa panghihimasok nito sa politika ng Europe. Inakusahan ni Sanchez si Musk ng pamumuno sa isang international reactionary movement at pagbabaliwala sa demokrasya ng Europa. Ang international far-right wing na matagal na naming nilalabanan ay pinamumunuan ngayon ng pinakamayamang tao sa mundo, na hayagang inaatake ang aming mga institusyon, nagpapalaganap ng galit, at sumusuporta sa mga binhi ng nazismo sa Germany sa eleksyon na gaganapin sa pinakaimportanteng bansa ng European economy. Matatandaan na kamakailan ay nagkaroon ng issue si Elon Musk na nagpagalit sa mga bansa sa Europe dahil sa mga statements niya laban sa mga EU leader na sina German Chancellor Olaf Scholz at UK Prime Minister Keir Starmer. Hindi lang yon, dahil noong linggo, pinakialaman din ni Musk ang mga issue sa loob mismo ng bansang Spain. Yan ay nang magbigay siya ng komento kaugnay sa rape case sa Catalonia at sinabing gawa ito ng mga dayuhan. Hindi maikakaila na malapit si Musk sa bagong Pangulo ng Amerika at may mga ugong-ugong na posibleng magkaroon ito ng posisyon bilang isa sa mga advisors ng administrasyon. Ito'y sa gitna ng mga banta at pahayag ni Trump na ikinagagalit ngayon ng mga kaalyado sa ibang bansa. Nakatutok ang media kung ano ang magiging kahinatnan ng mga statements na ito.